Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Bukod sa Capiz, meron pa tayong iba pang bureau sa matatagpuan sa Visayas. Isa na rito ang provincial capital ng Negros Oriental na kilala sa tawag na City of Gentle People. Dito rin matatagpuan ang Cinnamon University, isa sa mga pinakasikat na universities dito sa Philippines. Saan lugar ka? Go! Wow, ang galing! Dumaguete, tama ka. Ano natin mo? Ayla, pero pwede nyo akong tawagin Lakderica. Ayla, meron akong isa pang tanong sa'yo. Saan ba natin tinatambak dito sa Metro Manila yung mga basura natin? Sa basurahan. Starts with the letter P? Pasig. Pasig River, hindi. Meron pa isa pa eh. Payatas. Very good, payatas. Ayla, anong masasabi mo sa payatas? Mabaho. Anong gagawin mo pag iniwan kita doon? Nakakatagal ka ba? Hindi. Alam mo, merong dump site sa May Dumaguete. Doon, hindi ka lang makakatagal, pero makakapasyal ka pa, makakaalip ka. Pero alam mo, hindi lang yan. Pwede ka pa nga mag-picnic doon eh. Alam mo, para maniwala kayo, panoorin natin itong ulat ni Mimi tungkol sa dump site na ito. Makikita sa Purok Margarita, Canlaoay ang isa sa pinagmamalaki ng Dumaguete, ang City Dump Site and Ecological Park. Ito lang ang tanging dump site kung saan hindi lang basura ang makikita mo. Ilan sa makikita rin dito ang aviary, park, orchidarium at ang malinis at malinaw na ilog sa di kalayuan. Daghang malingaw ta dinhi. Kay gani sa pagkakaroon gani daghan gani man dinhi maga silbi marag ka picnic ba kay ani man niyo to daghang kay mangaon sila kay na may mga lamisa nga semento. Unang ana sila malingaw diri. It's really different from other dump sites sa Philippines, and besides most local and foreign tourists money there because of the unusual site. Nang nakaraang taon lamang ay hindi ganito ang itsura ng lugar na ito. Tulad ng ibang dump sites, marumi ito noon. Minsan nga raw ay may mga baboy pang pagala-gala. Mabuti na lang at sa ilalim ng pamamahala ng Environment and Natural Resources Office o ENRO at sa tulong ng mga residente at mga opisyal ng Barangay Canlaoay ay napaganda at napanatiling malinis ang sa ngayon isa ng ecological park. Ito ay nagsimula sa isang programa ng segregasyon ng basura, ang paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok. Ang resulta ng segregasyon ay ang pagbawas sa nakokolektang basura. Mula sa 60 tonelada, 30 tonelada na lang ang nakokolekta sa bawat araw. Ang segregasyon ay sinimulan sa mga bahay-bahay. Pagdating sa dump site, nagkakaroon muli ng segregasyon dahil sa paghahanap ng mga scavengers ng mga basurang mapapakinabangan at may bebenta. Sa kasalukuyan, kontrolado ang pagpasok ng basura sa dump site. Layunin ng pamahalaan na makagawa ng landfill, kung saan ang hinukay na lupa ay lalagyan ng mga kemikal upang mapabilis ang pag-decompose ng mga basura. Ang Dumaguete City Dump Site ay pinagmamalaki ng mga Dumagueteño di lamang dahil malinis ito, kundi dahil ito ay nagsisilbing pasyalan ng mga tao. Kahanga-hanga ang naging pagbabago sa dump site na ito, at ito raw ay maaari rin gawin ng ibang komunidad. Solid waste can be a big headache for all communities. So it's something that they cannot just close their eyes into. They have to do it, and they can look at ours, how we did it, and if they agree with it, they can replicate it. Sana'y magawa rin ito ng ibang mga lugar sa Pilipinas. Ang ipinagmamalaki ng Dumaguete ay maaring ipagmalaki na rin ng buong bansa.